Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Tignan mo nga naman yung panahon ngayon. Diyos ko, magdidilim, tapos biglang uulan, tapos biglang aaraw. Ay nuko, matwane talaga yung panahon. Na nabalo nun niya lugar. Pero kung tutuusin yung buwan natin ngayon, dapat talaga medyo malamig na. Pero hindi maulan pa rin. Actually, binalak ko talagang tumambay dito sa ilalim ng mangga. Kaya lang, Diyos ko, ng kaburak. Mapasare ng bibi, mag-enjoy na lang mandilu, marimlala pa pakiramdam kanini. Sa totoo lang, yung gantong panahon, napakasarap talagang humilata lang maghapon, tapos kain lang, tulog, kape-kape, ganon. Ay rugo, pero hindi tayo pwede sa ganon. Diyos ko, lumubutang agad. Wala pa man talaga akong alam na lutuin ngayon kasi sabi nung friend ko na nag-aaya, magluluto daw kami ng baka. Wala pa naman talaga akong idea kung anong pwede naming lutuin ngayong araw. Pero sabi ng friend ko, kunin ko na nga daw tong puso na saging at baka daw masira pa. Ilang araw niya na nga itong pinakukuha sa akin pero wala pa ako kasing maisip na pwedeng iluto dito. So bali nung napasyal nga ako dito sa kanila, sabi ko kunin ko na para nga ako pagkakuha ko baka may maisip akong iluto. Ay rugoy, ng puso ni saging ngay nepe, sakita na ako pang talaga. Sa totoo lang, dalawang sungkit na yung ginamit ko. Yung isa may alawa, nasira. Tapos ito naman may kawit na. Aba, pahirapan pa rin. Bigla naman nag-advise yung friend ko na kumuha na nga daw ako ng itak. Tapos tabakin ko na daw nga yung puno para madali kong makuha. Buri mo na kanta. Dito pa nga lang nga sa pagkuha ng puso, inabot na ako ng kalahating araw. Diyos ko po, tapa kaya ang iluto ko kanini. At in fairness naman nga dito sa puso, medyo malaki. Diyos ko po, takayang balatan kay kanina niya itsura. Sabi ng friend ko, pin-pressure cooker niya na nga yung baka at ako na nga daw yung bahala kung anong luto yung gagawin ko. Pata nga daw to ng baka yung merong buto at taba lang, wala siyang laman. Ay sabi ko nga sa kanya, dapat pala kalahating araw natin itong pin-pressure cooker para makain din natin yung buto. At habang ang pinapalambot yung baka, heto, binalatan ko na nga itong puso na saging. Since wala nga akong maisip kung saan ko nga ilalagay itong puso na to, sabi ng friend ko, ba't di na lang daw kami magkare-kare? Meron nga ditong kalabasa, pechay, talong, tsaka sitaw. Diyos ko, laweng ko na mo, nuluntoya pa itang baka, kaluto na, kay sobrang dakal na ning guli. Nasa trabaho pa nga itong friend ko, kaya iniinggit ko siya kasi favorite niya talagang kainin yung kare-karing baka. Kaya naman sabi ko sa kanya, mag-early out na siya. Charis. At dahil nga kare-kare yung lulutuin natin for today's video, una ko nang pinrito itong mga talong. At in fairness naman dito sa mga talong na nabili namin, wala silang mga alaga sa loob at napakaganda talaga. Pero minsan kapag may alaga sila sa loob, sinasama ko na din. Laman tiyan din yun. Char! Sabi nga nila, hindi makukumpleto ang kare-kare kung walang bagoong, kaya naggisa din ako. Sabi nga nila, hindi kumpleto yung kare-kare kung walang bagoong, kaya naman mabilisan ako naggisa niya. Hayaan nyo, sa mga susunod kong video, kapag may time, tuturuan ko kayong maggisa na napakasarap na bagoong. So for now, tara, samahan nyo muna ako maggisa nitong ating kare-kare. Bari naglagay lang din ako ng konting mantika doon sa pinaggisahan natin ng bagoong para malasang malasa, at inihulog ko na din dito yung bawang at sibuyas. Pero syempre, kung hindi ka kumakain ng bagoong, gumamit ka na lang ng panibagong mantika. Anyway, bali pinakulang ko nga pala tong pata ng baka na to ng kulang 1 oras. Tapos ayan, lumambot na din siya. Ginisa ko na lang to sa patis, tapos bawang at sibuyas para mas malasa. Dito nga pagkatapos kong maigisa, nilagay ko na nga din dito yung pinagkuluan. Anyway mga chiko, bago nga pala yan pressure cooker, tinapon ko nga pala yung unang pinagkuluan. So kung tatanungin nyo ako kung malinis nga ba to nilalagay ko sa baw, syempre malinis na yan. Pero kung talagang nagmamalinis ka, Diyos ko, mo nalalagi. Charis. For me kasi, yung pinakasabaw nga niyan, malasa na rin siya. Kaya ako, nilalagay ko talaga. At after ko nga mailagay lahat ng sabaw, ayan, kung mapapansin nyo, meron na nga ditong durog ng mga kalabasa. Kanina kasi, after ko nga ihango yung mga baka dun sa pinakasabaw, nihulog ko na din doon yung mga kalabasa. Opo, tay basyo na ako na naman, tatin yung kalabasing kare-karimin Kaya kamiya po version niya. Itang version nyo, aliwaya kang version ko, Minsan kasi aliway ta sobra kakabiyas nan. And so, after that, nung mag-evaporate na nga yung sabaw, taray, evaporate. Doon ko na nga din pala inilagay itong ating unsweetened peanut butter. Pero pwede rin namang gamitin yung ginagamit yung palaman na medyo manamis-namis. At kapag ganun yung peanut butter na ginamit nyo, mag-expect na kayo na yung sauce nyo manamis-namis. Syempre, alam naman maalat, diba? Pagkalagay nga, ayan, agad-agad ko na din itong tinunaw. At baka kasi mamaya, mapagkamal lang laman. Kasakit na yata kasubo mo medyo malambot ya. Tapos peanut butter ya pala.
Anyway, yung version nga din pala namin ng aming kare-kare naglalagay kami ng gata. Pero yung friend ko sabi niya wag na daw maglagay at bet niya daw yung ganito lang. Since siya nga yung bumili at nag-request nito, siya yung masusunod. Diyos ko, wala naman akong share dito, makikiulam lang talaga ako. Charis! Bali dito nga, naglagay na nga din pala ako ng konting pampalasa. At ayan, tignan nyo naman. Napakalapot na at mukhang sauce pa lang, ulam na talaga. So ito na nga, finally, taste test na tayo. Kapag okay na, pwede na din tayong kumain at iserve na tong ating napakasarap na kare-kare. Kung mapapansin nyo nga, hindi ko nga agad inihalo itong mga gulay na binlunch ko kanina. For me kasi, iwas panis kapag ganon. Kapag kasi sama-sama na yung gulay, parang feeling ko napakadaling mapanis talaga. Kaya naman na maluto, agad ko na nga inihango at nag-prepare ng uulamin ko. Aba syempre, hintayin ko pa wari sila o talalo pa danupa na ako. Siguradong may panyaman kaluklok lalo na nung makarening ulam mo. Diyos ko, sos pa, ampoy tambagok, talaga namang kumabsina ka. Baka magtaka din kayo kung bakit walang kulay yung ating kare-kare. Diyos ko, wala akong nahanap na at sweetie, pero pwede na yan, at least masarap. Ngayon no, mamahilig kang magpiling perfect. Diyos ko, bahala kang dumano. Basta ako yung importante pa ka na ako yung lasa, tsaka nepahit ang presentation. Charis!